Mga ka-RSP, napakahalaga po ng papel ng dugo sa ating katawan, lalo na sa may mga karamdaman. At ngayon pong Hulyo ay ginugunitan natin ang National Blood Donor Month, kung saan hina-highlight ang importansya ng blood donation at ang life-saving acts ng blood donors. Kaya naman, Audrey, kaugnay po niyan para bigyan tayo ng detalye tungkol sa blood donation. Makakasama natin si Dr. Christy Monina Nalupta, ang Assistant Secretary General for Program and Services and Director for National Blood Services ng Philippine Red Cross. Magandang umaga po, Morning Doc. po. Welcome. Good morning po, Sir Audrey and Sir Noel. Good morning sa lahat. Okay, para po sa kaalaman ng ating mga kababayan, ano po yung kahalagahan ng pagdiriwang ng National Blood Donors Month tuwing Hulyo? Yes po, sir. Thank you very much. Ang ating July is the Blood Donors Month, ano? And then this is to value and honor yung ating mga magigiting na blood donors who really sustain the National Voluntary Blood Program of the country. So, ating pinapahalagahan, sabi nyo nga po kanina, ang ating mga blood donors. At the same time, gusto rin nating i-promote ang voluntary blood donation. Although every year yan, no, ngayong month of July, pinapaigting natin ang programa ng blood donation. Speaking of programa, ano-anong mga programa, Doc, ang karaniwang isinasagawa tuwing Blood Donors Month? We would want to recognize yung ating men and women who really save lives, give hope, and extend the lives mo para makasama nila ang kanilang mga family. So by that, meron po tayong ginagawang yearly blood donors recognition ceremony. Hindi lang sa mga individual blood donors, at the same time, yung mga partners, corporation, agencies, nakatuwang natin sa kampanya natin sa voluntary blood donation. So, for the Philippine Red Cross, gagawin natin yan sa end of month. Pinupulong po natin at pinaparangalan po natin sa kanila sa pamamagitan ng pagbibigay ng ating mga certificates, plaques, and mga recognitions individually and yung mga organizations. Alright. Well, on a personal note, Doktora at Noel, may mga nagme-message sa akin na nangangailangan ng dugo, no, for emergency. So, gaano po ba kalaki yung pangailangan ng dugo dito sa ating bansa? Sa kasalukuyan, meron po bang backlog o yung waiting list para sa dugo sa mga ospital? Okay. So, annually, kailangan ng bansa natin ng 1.1 million blood units, no? Ang Red Cross ay nangunguna sa pangangalap ng dugo. Actually, last year, nakakuha tayo ng almost 600,000 blood units, no? Para matugunan ang pangangailangan. In terms of backlog, ini-ensure naman ng Philippine Red Cross na dapat wala tayong panahon sa pang-araw-araw na mababa ang ating blood stock. So, minomonitor po natin yan. Ang Philippine Red Cross ay merong 109 blood service facilities scattered all over the country. So, isa-isa po natin araw-araw at before 9 o'clock and at 4 p.m. alam natin ang inventaryo nila. Just so ma-ensure, ma-assure na merong makukuha po ang ating mga pasyenteng mga ngailangan ng dugo. Ito naman, Doc, ano-anong blood type po ang madalas kulang sa mga blood banks? As I have mentioned, no, dapat hindi kulang, but sa ating mga blood donors, ang pinakamarami ay type O. Ang pinakakonti, rarest, no, is type AB. About 6% of the population lang yan. However, Type AB ako eh. Meron naman tayong registry or meron tayong list ng ating mga blood donors sa mga ngailangan at pangangailangan natin, tatawagin natin sila. AB ka, so rare, no? Oo, kaya nga nagdo-donate ako eh. Meron akong card. Yes, Okay, salamat very good. naman. Well, para doon sa mga kababayan natin na nanonood po ngayon na interesado na mag-donate ng dugo, ano po ba yung, sino-sino po yung maaaring makapag-donate? Okay, meron tayong criteria, no, para makapag-donate. Age requirement po natin ay 16 to 65 years old. Ang weight requirement naman ay 50 kilograms, no? Dapat healthy tayo at the time of donation. Meron tayong regular check-up na gagawin ng ating physician at the time of donation para ma-assess if they are qualified to donate or not. At least
nakapagpahinga tayo, mayroon tayong tulog na not less than 5 hours. So yun naman yung pinaka-basic natin na criteria. And then normal blood pressure. Now, if meron rin tayong pinapasagutan na questionnaire para malaman natin yung medical condition or even the history of our blood donors at the time of donation. The physician will be able to evaluate kung sila ay magko-qualify o hindi. Ayun, speaking of evaluation, mayroon bang kondisyon na hindi pinapayagan na makapag-donate ng dugo? Those who have history of heart disease, definitely hindi na ho pwede yan. Those who have cancer, hindi na rin po pwede yan. Yung mga recent surgery or operation of less than 1 year, temporarily deferred po yan. After 1 year, pwede na ho silang mag-donate. Baka magtanong po kayo, yung mga may tattoo ba pwedeng Yes, mag-donate? oo. For as long as it is already more than 6 months, pwede na pong mag-donate yung may mga tattooing, no? Or skin piercing. So yan po yung mga kakaunting mga kondisyon na hindi pwedeng mag-donate ng dugo. Okay. Doktora, para mainggan niyo po yung ating mga tagapanood na mag-donate ng dugo, ano po ba yung mga benepisyo sa pagbibigay ng dugo para sa donor at sa makatatanggap nito? Oo, kung kayo naman ay blood donor, no, of course, there's a self-worth na nakakatulong kayong magtugtong ng buhay, no, mag-save ng lives. At the same time, nakakatulong din po ito sa body system natin. Yung may mga sobrang iron level sa katawan. Ang iron kasi kahit nagbibigay po yan ng plaque formation sa mga daluyan ng mga dugo. So somehow, if you donate regularly blood every 3 months po, nalalesen po yung risk of having cardiac diseases. So, pag nag-donate ka kasi rin ng dugo, no, yung body mo will be stimulated to produce ng mga bagong cells, and this will improve the blood circulation in our body system. So, yan yung mga bagay na pwedeng advantage of giving your blood. Of course, ang pinaka-ultimate is saving lives. Ayan, given that kind of Every 3 months, benefits, oo. Ano ba? Siyempre yung proseso. Ano ba ang proseso ng blood donation at gaano po ito katagal? It will only take about 15 minutes to donate blood proseso. If you think you are qualified based on yung criteria na na-mention natin kanina, you can subject yourself. Kung inaanyayahan ko po kayong pumunta sa Philippine Red Cross, no? Meron po tayong set of questionnaires na sasagutan ng ating mga blood donors. They will be assessed by our physician if they are qualified to donate, and then it's only about 15 minutes to give blood. Ang dugo naman na naibigay ninyo ay pinoproseso po natin yan para mahati-hati natin at pwedeng makapag-save ng 3 to 4 lives, no? And then ito po ay tinetest po natin sa mga infections na pwede hong ma-transmit during transfusion. So lahat yan tested for HIV, malaria, syphilis, hepatitis B, and hepatitis B. No, once this is already tested and proved to be safe and quality, then this will already be available para ma-release natin para sa ating mga pasyente. Alright. Doktora, bilang panghuli, no, ngayon pong National Blood Donors Month, ngayong July, ano po ang inyong mensahe sa publiko na gustong mag-donate ng dugo? Sa aming chairman Richard Gordon and Secretary General Gwendolyn Pang, ipinapaabot po nila ang pasasalamat natin sa ating mga individuals and organization na blood donors na katuwang ng Philippine Red Cross sa pangangalap ng dugo upang ma-extend po natin at ma-save natin ang mga buhay na nangangailangan ng ating mga pasyente. Maraming salamat po, at please continue to support the voluntary blood donation program of the Philippine Red Cross and the country, and sabay-sabay po tayong magligtas ng buhay. If you would want to donate blood, please call our hotline 1158, or even if you have blood needs, 1158 is the number to call. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan, that was very insightful information na nabigay natin sa ating mga ka-RSP. Anyway, maraming salamat po Dr. Christy Nalupta sa pagbabahagi ng impormasyon sa amin tungkol sa National Blood Donors Month. Maraming salamat, Doktora. Thank you very much po.